Kumusta mga repa? Welcome to my channel. Kumusta araw ng mga puso nyo? Masaya ba? Shoutout nga pala sa utol ko na nagpagamit sa atin ng itong kanyang bagong lumang motor. The legendary Honda Dio3 ZX Live Millennium Edition. By the way, this is a 1999 model. Ilang taon na to? 22 years old. Oh my God. Shoutout nga pala sa iyo, tol. Shoutout sa iyo sa pagpapahiram mo. And of course, bagong sakal nga pala to. Kasal. Muli, binabati kita. Congratulations and best wishes. Kakasal lang niya sa kanyang long time girlfriend. Alright. Naway matalo mo ang aking Voltes 5. Naway magkaroon ka ng 6 o mas marami pang anak. Bigyan mo na maraming apo si Papa Old at si Mama Old. Anyway, balik tayo rito sa ating review. Disclaimer nga pala mga repa, hindi ako expert sa motorsiklo. Gusto lang i-share sa inyo yung aking naging riding experience dito kay, tawagin na lang natin siyang D399. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Actually, 1 week ko na siyang ginagamit. Saka nilabas ko na rin siya noong Feb 14. Nilabas ko siya sa main road kasi may papel to eh. Hindi ito talahib. Pero ito rehistro. Noong Feb 14, ginamit namin siya ni Commander. Nagtag-isa muna kami. Sa kanya yung Honda Click, sa akin to. Tinest ko nga sa labas kung ano ang datingan niya. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ito yung personal riding experience ko sa kanya. Particularly sa motorsiklo na to. Yun, para maganda, bibigyan ko kayo ng 5 na nagustuhan ko sa kanya at 5 na hindi ko nagustuhan sa kanya. Yung 5 pros and cons para mas enjoyable. Okay, so number 1. So ang unang-una ko nagustuhan sa kanya is yung makina. So tignan nyo naman mga repa oh. Hindi ako nakakarinig o nakakaramdam ng pugak. You're disgracing my capability. Imagine 22 years old na itong motor na to, 1999 pa. Maganda pa rin yung hatak niya. Walang pugak, kahit nung sa SM medyo patas. Swabe lang siya. Tinry ko rin ang kasi Commander eh. Kaya lang yung shocks kasi nito parang nakadesign lang pang isang tao eh. Masyado malambot. So parang sasayad na eh. So hindi ko, wala akong test na ganun. So yun, yung una, yung kanyang makina. Matibay talaga ang Honda. Alright. Oh, di ba? Tingnan nyo. Oh, ha? Oh.
Sarap gamitin eh. Suabe. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Okay, so puntahan naman natin yung pangalawang nagustuhan ko sa kanya. Number 2. Pangalawa is yung brake na sa harap. Kasi naka-disc brake siya. Ganda ng preno. Hindi ka bibitinin. Oh. Hindi siya ABS pero okay na rin siya kumpara sa most of scooters ngayon. Pinalitan na ni Utol yung preno nito eh. So of course, yan yung mga dapat mga nauunang tinitest mo sa isang motorsiklo. Yung makina, yung preno, bago mo siya gamitin. So okay siya para sa akin. So yun yung pangalawa. Tayo sumingit dyan, malaki yan. Yun, ito maganda. Yun, so number 3, pangatlo na nagustuhan ko sa kanya is yung tunog. Wow, music to my ears. So yun, yung tunog niya, oh, ganda. Marami napapatingin pagka dumating ako eh. Actually, nung may pinuntahan ako sa lugar, sabi sa akin nung may nakakita, biglang nagpa-park na ako, may lumapit sa akin, sabi niya, Brad, yung ganda ng diyo mo ha, ganda ng tunog, di siya maingay. Hoy! Tutulog ako, nagising ako sa bunga radyo! Actually, hindi nga naman talaga siya maingay. Sapat lang. Hindi siya maingay, hindi siya mahina. Stock yung muffler nito, yung tambucho ha. Walang in-upgrade dito. Music to my ears. So, gusto ko yung tunog na yan eh. Oh. Kaya nga pag bibili ako ng 400 na motor, is Honda CB 400, yung Super 4. Dahil doon sa tunog niya. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, dito ako sa Alabang Zapote Road. Oras na ba? Alas 7 yata ng umaga eh. Sa pag-umaga, wala pa masyadong traffic. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dito ako nagtatrabaho dati. Doon ako nagturo. Sa Elena Building, STI, nandiyan dati. Okay, so nasa na ba tayo? Tatlo na naibigay ko, di ba? Una nagustuhan ko. Una is yung makina. Pangalawa, yung preno dito sa harap. And pangatlo, yung kanyang tunog. Rinig na rinig mo yung power, oh. Ayan, oh. Take note, 50cc lang to. Stock din ang engine. So pang-apat na nagustuhan ko sa kanya mga repa is yung handling niya, very easy, stress free. Imagine mo, di ba, pumapasok ka sa opisina 5 days, 6 days a week. Of course, kung nagmumotor ka o nagkokotse ka o kahit na ano man, ayaw mo lang darating ka sa opisina mong pawisan ka o mukhang pagod ka na. Umaga pa lang, may tanghali ka na. So kung ito magiging motorsiklo mo, ayos na ayos, oh. Tipid pa sa gasto, 50cc lang eh. Naanan natin si Montero. Actually, bebenta ito ng utol ko. Kinukumbinsi ko huwag na ibenta eh. Langan niya raw pera eh. Naubos yata nung kasal. Sabi ko, wag na muna. Kung kaya mo pang magtiis. Kasi una, wala rin siyang motor. Ito lang ang kanya. Pangalawa, pwede ko hiramin. Pangatlo, baka hindi natin masabi. Baka i-modify namin or pagandahin. Yun, balik na tayo. Review lang ulit tayo. So una, number 1 ko nagustuhan sa kanya is yung kanyang engine, yung kanyang makina. Wow, parang bago lang, 22 anyos na to. Alagang alaga siguro nung dating may-ari ito. Pangalawa is yung brake. So importante yun. Mga repa, yung preno ng iyong motorsiklo dapat maganda. Pangatlo is yung tunog. Wow! Ganda ng tunog. Idol eh. And pang-apat is yung madali siyang i-handle. Kasi nga maliit siya. Parang madali mo lang isikot-sikot. Madali lang ipasikot-sikot, mga tol. Tayo dumaan sa Casimiro. Baka may nanonood sa akin ng mga taga Las Piñas. At least makita mo yung mga dating taga Las Piñas o yung mga nasa abroad. Ito itsura niya ngayon. Ngayon perpetual, diyan ako nag-aral. Advanced vulcanizing. Diyan kami nagkakilala ni Commander. Schoolmate ko siya eh. Mga anak ko, dyan din nag-aral yung iba. Yung si Tyra, yung graduate dyan. Accountancy. Alright. O, pakinggan nyo muna. Namnamin muna nyo yung pagtakbo niya. Oh, traffic. O, sige, di bali. Yung mga masusubok, maganda sa pagsingit-singit eh. O, diba? Pwede naman sumingit dito sa kanan, basta alerto ka lang. Mag-alanganin, wag.
So ito na yung Casimiro para sa mga taga Las Piñas dyan. Traffic na. Araw-araw, gabi-gabi. Natin, no kasi dyan eh. Dito tayo. Daan pare. O, di ba? O ha? Ito maganda pag malitang sakyan mo eh. Kasa kaya ako ron. Dali mo natin si kuya. Ito na tayo. Traffic. Yun, go! Dami nakamotor, di ba? Sa ingat ka lang pag nakamotor ka. Lagi mag-helmet. So panlima na nagustuhan ko sa kanya mga pare, taran-tan-taran, para makumpleto na natin yung ating Voltes 5. Is yung kanyang overall look, my god, dami nakakapansin ito, dami tumitingin pagkapadating, di ba nga medyo suwabe yung tunog niya, maririnig mo na siya pagkapadating, napapatingin mga tao eh. Mga nakatambay-tambay. Then one time may kumakain kami ni Commander ng fishball doon lang sa amin. Makain kami ng fishball. Then ngayon habang kumakain ako, tinititigan ko siya. Doon ko nga napapansin na ba talaga maganda nga ito, no? Ito talagang maganda nga itong motor na to. Kino-compare ko siya doon sa Honda Click eh. And then habang tinitignan ko siya, meron palang nakatingin din na nasa bandang side ko, nasa likod ko, hindi ko siya napapansin. Nung paalis na kami, maganda yung ginamit ng adjective eh. Sabi niya, boss, bagsik yung motor mo ah. Natuwa ko eh. Magandaan siya eh. Yun, balik na tayo. Okay. So reviewin lang natin yung 5 pros o mga nagustuhan ko kay D399. Una, is kanyang makina. Parang di sa 22 anyos ba, parang batang-bata, straight from the farm. Number 2, yung preno, disc brake, suabe, di ka bibitinin when you want to stop. Number 3, of course, yung tunog, oh wow, oh, narinig di ba? Oh my god, music to my ears. Number 4 is the handling. Ganda ng handling niya. Kaya may madalas tayo narinig, di ba? Honda lang ang matibay. Siguro dahil dito. Diba? Number 5 is yung overall look. Ganda. Siyempre importante din sa atin yung itsura. Dagdag pogi points. Bagay na bagay ito sa mga kagaya natin. Di naman masyadong pogi. Kapal na mukha mo. Hindi mo alam mo kung bakulaw ka. Medyo lang. But of course, mga repa, hindi naman puro maganda lang ang makikita mo. Parang pag-ibig yan eh. Wala naman perfect. Parang sa girlfriend mo yan o sa asawa mo pag pumili ka. Mahal mo siya kung ano siya, kung sino siya. So of course, meron din akong mga hindi nagugustuhan sa kanya. O yung mga cons kung tawagin natin. Okay? Bibigyan ko rin kayo ng 5. Taran-tan-taran-tan-tan. Una, o number 1, medyo mahirap sa start minsan eh. Kaya minsan hindi ko pinapatay eh pag umihinto lang ako. Kasi baka hindi umi-start, magtulak ako eh. Ewan ko, ba't ganun, hindi pa, nung isang araw, nung ginamit namin siya sa SM, kaya troubleshoot ka na, ginamit siya sa SM. So pagbalik namin, dumaan kami doon sa bahay ni Airmat. After let's say mga 1-2 hours, pabalik na kami ni Commander sa bahay namin. Ni-start ko, ayaw talaga umandar. Tatlo na kami pumadyak. Pala sira yung push start ito eh. Hindi naman sira, yung battery mahina na eh. So padyak lang muna siya. So ayaw niya. Yun nga, dahil ayaw niya start, napilitan pa ako ibalik. Or iiwan siya doon sa bahay nila Airmat. Pero binalikan ko, pinakamagahan, pinunasan ko yung battery, ginalaw ko yung battery. Padyak ko, mga 3 padyak, umandar eh. Magmula ngayon, gano'n na. So baka sa wiring eh, kasi nga kung papansin nyo, yung panel nito hindi gumagana eh. Sabi ni Utol, meron siyang di nailagay eh. Yan o. Hindi siya gumagana. So siguro sa wiring baka may konting problema eh. Ito nakakatakot na diskarte dito eh. Balik na ako. See?
galing pala advantage. Busy tayo.